So today's video guys ay itong bubuksan natin ay double purpose yung kanyang gamit. So pwede siya sa mga mangingisda at pwede siya sa ating mga shop, talyer, vulcanizing shop, plasma cutter, marami siyang pwedeng paggamitan. All purpose. Triple cylinder head na compressor head. Kung yung gamit natin sa ating mga shop ay yung conventional, yung typical na single cylinder, double cylinder, eto guys, ibahin mo. Kasi triple cylinder, 1, 2, 3. Okay, tapos meron na siyang kasamang pulley. Eto guys, malaking pulley. 6, 7, 8. Sa tingin ko nasa 10 or 9 inches. So eto guys ay pwedeng gamitin sa ating mga talyer. Sabi ko na nga all purpose itong compressor head na to. So kung kinukulang tayo sa oxygen sa ating plasma cutter, sa ating talyer, shop. Ayan, yung mga air supply natin, mahilig sa air supply. Eto ay hindi siya kukulangin kasi nga triple head siya. Okay? Kung yung ginagamit mo ay single cylinder lang, eto hindi siya kukulangin. At ang isa pang gamit nito guys, alam nyo yung mga namamana sa dagat, yung mga nagsisisid, sa Ilocano yung nagpapatok, hindi binatukan ka, iba yun. So ganito na yung ginagamit nila. Kailangan kasi doon may tangke, malakas yung hangin, sustain yung supply ng hangin. So ganito daw kasi nga, tatlo yung kanyang head. So pang maramihan siya. Kung single cylinder, mainitin tapos mahina yung hangin yung supply. So pag tatlo, kahit matagal ka raw sa ilalim ng tubig, hindi ka kukulangin yung mga namamana. So may nahingi akong video guys kung ano yung ginagamit nila sa dagat na pinangkokompreso. Eto single cylinder tapos medyo marumi. So unlike dito mas malinis at tatlo pa yung kanyang head. So mas malakas siya compare doon. At sabi nung may-ari ay medyo may kahinaan daw yung ginagamit nila kasi nga single cylinder. So dito ay tatlo, mas malakas siya. So kung gagamitin natin sa tubig, gagamitin natin sa talyer, malakas siya kasi nga tatlo yung kanyang head. So dahil wala tayong mahanap na mag-demo, dito na lang guys, mag-upgrade na lang tayo ng compressor. Hindi naman sana bawal yan kung responsible tayong gumamit. Pwede natin gamitin sa ating mga fish cage, maintenance sa ilalim ng tubig. Diba? Mas practical. Okay, so dito ikakat natin dito kasi re-relocate natin yung location niya. Gamit si Predator Plasma. Ang sarap pala magkaroon ng plasma cutter. Ha? Boom! Okay, so mabilis yung cutting natin dito pag yan ang gamit natin. Ganon! Okay, medyo marumi. Talagang napakarumi. At dahil dyan, dahil nga sa kinachamba natin ng kuryente, di natin alam kung kailan babalik at mawawala, simulan na natin. So, dito, simulan nating mag-cut muna gamit si Predator Plasma Cutter. Napakabilis niyang pang-cut compare sa grinder. Yung grinder kung minsan, napakadelikado. Naiipit. Eto, wala kang pangamba dito kung may ipit or hindi. Minsan kasi napupunit yung disc kaya napakadelikado. So dito, mas kampante ka. Saka pala guys, may update nga pala ako about kay Predator Plasma Cutter Cut 60. Eto guys, para sa mga gustong humabol kasi limited lang yung kanilang stock. 3 units na lang po yung natitira. Alam nyo guys, si Predator lang po ang pinaka-affordable na plasma cutter na nakita ko kaya. Ano bang hinihintay nyo? 3 unit na lang at mag-stock ulit sila. Siguro by June na siguro. I-update ko kayo kung meron na. Okay, so yun po yung ating balita about kay plasma cutter. Ayan, sayang na sayang naman kung maubusan. So dahil sa inaabot na naman ako ng brownout dyan, gabi na ako nakapagtrabaho. Ngayon ay ilalagay natin yung base para sa kanyang motor. I-welding natin tapos mag-cut tayo gamit ng plasma. I-cut natin yung base para sa kanyang compressor head. Napakabilis ng cut. Basta't may kuryente ka lang, okay na. So hindi mo na kailangan ng acetylene, oxygen dito, basta may compressor ka lang, tamang-tama na yung
Predator compressor head. So dito mag-cut tayo ng dalawang angular bar para sa kanyang mounting. Yun o, napakabilis. Ganun lang guys, yan o, ang linis pa ng cut niya. Tapos i-welding natin. At kapiranggot lang pala yung kailangan ko. Pinutol ko din lang. So dyan gumamit na ako ng MMA or stick welding. Medyo ingat tayo kasi manipis yung tangke. Tapos i-grind natin para matanggal yung mga unwanted na debris, mga bukol-bukol para sa kanyang upuan, para sa compressor head. So dyan gumamit ulit ako ng Predator na grinder. At dahil nga sa nag-aapura ako, hindi ko alam kung kailan mag-brown out. Ang ginamit kong pambutas ay plasma cutter ulit. Mas mabilis. Bigla-bigla kasi magba-brown out, kaya yan yung ginamit ko para mas mabilis. Napakabilis. Sabay suntot nung hindi nahulog na metal. Lagay na natin yung compressor. Testing. Inabot na ako ng umaga dyan. Umahina yung kanyang motor. At dahil dyan, bunutin na natin yung pulley. Tanggalin natin yung motor. Lagay natin sa basurahan. Tapon na natin yan. Palitan natin ng bago na mas malakas. Ayan guys, lalagay natin yung kanyang filter. Ayan guys, meron siyang filter sa loob. Microfiber na filter. Yun o, para malinis. Kasi nga ginagamit natin sa diving, kaya obligado malinis yung kanyang hangin. Hindi gaya ng utot ng jowa mo na hindi tumae na isang linggo. Yan, lagay na natin dyan. Bali tatlo yan guys, kompleto yan. So ngayon, ilagay na natin yung remaining wiring para sa kanyang cut-off. Ilagay na natin yung takip para safety siya. Ngayon ay pinturahan natin siya gamit si Predator oilless, noiseless na compressor. Ngayon ay gagamit tayo ng black na pintura. Tapos pinturahan natin lahat ng kanyang tangke para naman mawala yung kanyang pangit na itsura. So, eto lahat guys yung nagamit natin. Compressor head na oilless at noiseless. Compressor head na to, akala ko dalawang head lang siya, nun pala tatlo. So mabigat at malakas. Niluwagan ko na lang yung yung pelt ng motor para hindi siya masyadong hirap. So yung link nasa description box para sa ating kabuhayan. So yan pa yung ginamit kong machine. Kasama yung ating Alien Predator noiseless at oilless na compressor. Yung plasma cutter TIG. Tapos yung MIG. Okay. Malakas pala kasi tatlong head. Sakto meron na siyang kasamang pulley.